Pag-asa'y di mawawala, bukas ay nasa'yo. Buhay ko'y hawak mo, di man alam kung saan patungo. Pupurihin, aawitin, dakila ang pag-ibig mo. O Jesus, buhay ko'y hawak mo. O Jesus, buhay ko'y hawak mo. Iba ng pagkakat iyong ilakas, Jesus muling darating. Mga manlalakbay kayo'y magalak, Jesus muling darating. Ito ang tinig ng pag-asa, isang palatuntunang masayang nagsasabing si Kristo'y muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya't kaibigan, umadakang siya'y salubungin. Siya'y darating, siya'y darating, Jesus muling darating. Hello, good morning po sa ating lahat, mga giliw naming mga tagapakinig. Kami po ang inyong makakasama, Brother Serge. At Brother Jonathan. Dito po sa radyo natin, 101.7 San Jose. At syempre, kami po ay inyong mapapakinggan sa loob lamang ng isang oras dito po sa himpilan ng radyo natin, ang Tinig ng Pag-asa. At ito po ay sponsored ng AWR. At syempre, kamusta kayo mga giliw namin mga tagapakinig? Kayo ba ay nasa mabuting kalagayan? At binabati po natin sa control si Sir Ricky and si Ma'am Shane. Shane. Okay. So sa umagang ito ay katuwaan po namin sapagkat medyo hindi ganong lumakas ang ulan. Yes. Purihin ang Panginoon. Opo, at siyempre, ang maraming mga tao ngayon ay talagang flooded by heart. No? Ganun ba? Hindi, literal na binaha. Binaha. Yes, kasi Hindi, binabaha. malakas ang ulan. Kahapon, high tide, kaya nasabayan ng high tide, Opo. talagang tumaas. Ay, yun. Diba? Yung dito sa parte ng daanan, yung diversion road papuntang OM ay malalim. Apa, ay kala ko ang tumataas ay pressure, pati tubig, Presyon diba? ng dugo. Ay, pwede. Tumataas ang presyon ng dugo kapag ganitong panayang ulan Opo. at hindi makahanap buhay at walang pera. Ayun, nakakataas ayun. ng presyon ng dugo. Opo. Pero easy lang mga kapatid at mga kaibigan. Yan, at syempre sa ating po mga magulang dyan, sa kanilang mga tahanan, morning po. Good morning. Yes, binabati din natin ang ating mga kasamahan sa amin sa loob ng tahanan. Amen. Ang aking asawa dahil walang pasok. Aba, Talagang swerte. kasiyahan. Walang pasok ang aking mga anak sa Amen. loob ng aming tahanan. Yes, amen. At syempre maraming mga magulang ang natutuwa ngayon sapagkat hindi nabawasan ang kanilang mga gastusin. Hindi nakahingi ng pangbaon. Yes, pero correct. alam mo, sabi nga nila mas magastos daw ang walang pasok. Kasi maya-maya ay hingi ng hingi. Yes. Maraming bibilhin kasi pati pagkain ay Pero ganun pa man ang ating buhay sa lupang ito ay talagang mayroong mga kabigatan. Yes. At ngayon po ay August, ano na ba ngayon? 19. 19, mabilis na. Malapit September ng malapit. Bear month. No, malapit Bati na naman tayo ng iba na ang bati natin pag bear months na. Okay. So, ngayon po ay talagang mabilis ang ating panahon at talagang hindi mo kayang pigilan ang panahon, Brother Tan. Yes, matuling tumatakbo. Opo. Kaya naman, habang matulin na lumilipas ang panahon, dapat ay matulin din tayong
nag-aaral ng salita ng Diyos Opo. para lalo pa tayong matuto sa ating Panginoon at Amen. lalo nating makilala ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Sige po, bago po tayo magpatuloy, tayo po ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos ng tahanan ay nasa mga langit. Panginoon, sa umagang ito, salamat po sa buhay at lakas. Salamat po sa patnubay at pag-iingat sa amin, na sa kabila na kami po ay nakakaranas ng masungit na panahon, ay nariyan pa rin kayo upang kami ay inyong ingatan. Mahal namin Diyos, pagpalain po ang bawat isa sa amin, Panginoon, kasama ng aming mga tagapakinig. Nawa po, Panginoon, ay patnubayan sila sa kanilang mga gawain, ipagkalob sa kanila mabuting kalusugan, higit sa lahat ang pagpapala ng langit ang kanilang maranasan, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na sila po ay maraming mga dalahin, kabiguan at hirap. Maaari po ba, Panginoon, na patuloy niyo po silang pagpalain. Dakilang Diyos, pagpalain po ang aming gagawing paglilingkod ngayon. Kayo po ang manguna sa amin, ipagkalob sa amin ang banal na Espiritu at ang kaalaman upang aming lubos na maunawaan ito. At higit sa lahat, dakilang Diyos, pagpalain din po ang aming mga tagapakinig. Nawa po ay magkaroon sila ng pag-asa at maihanda nila ang kanilang buhay sa inyo pong nalalapit na pagparito. Yes. Mahal namin Diyos, pagpalain niyo pong istasyong ito, pakaingatan po ang mga namumuno, Panginoon. At salamat po sa mga sponsors namin na patuloy pong nagkakalob ng kanila pong mga tulong para magkaroon po ng katuparan ang gawain ito. Salamat po sa pagdinig ng aming mga dalangin. Patawad po sa lahat ng aming mga kasalanan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, siyempre, tuloy na tayo, Brother Tan. Yes. Kasi Nakaraang linggo ay hindi tayo nakapag radyo. ay Binaha ako. May binaha ka. Ako naman ay muntik ng binaha, pero pinilit kong at ganun pa man ang ating buhay ay talagang may mga pagkakataon na siguro ay mga balakid, Brother Tan. Yes, maraming balakid. Oo. Gumagawa ng paraan, ano po. Pero ang buhay natin sa sanlibutan ito, kailangan nating magpatuloy. Amen. Kailangan nating, mga manlalakbay, mga mananakbo. Sabi ni Pablo, tinapos niya, nakipagbaka siya ng mabuting pakikipagbaka, tinapos niya ang kanyang takbuhin. Kaya sa atin, bilang mga manlalakbay din, sa pagwawakas ng ating buhay, ng buhay sa sanlibutan ito, ay masabi rin sana natin, o masabi natin, hindi sana, talagang masabi natin na tayo ay nakipagbaka ng mabuting pakikipagbaka at natapos natin ang ating takbuhin. Kaya nga mayroong nabasa ko na bakit ang arka ni Noe ay walang timon, walang ano ba to? Yung nag-guide para nag-guide, makontrol kung saan pupunta. Ayun pala ang mensahe doon ay ang nag-guide pala doon sa arka na yon ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Yes, kaya dapat hindi tayo nagsiset ng direksyon kung hindi itinatalaga natin ang ating buhay sa Amen. Panginoon at siya yung nagtitimon sa ating buhay. Tama po. Yeah. Kaya sa amin pong mga tagapakinig ay sino ba ang nagdadrive ng inyong buhay, ng inyong puso, ng inyong isipan? Yes, Oo. parang laon daw tayong lapis. Opo. Lagi nating ipinagkakaloob sa ating Panginoon ang ating sarili at hawak niya tayo at siya yung susulat. Tayo yung lapis. Grabe, no? Kaya nawa po ay sa mga paunang salita na yon ay mayroon tayong kinakapitan na walang iba ang kamay ng ating Panginoon. Yes, Yan. amen. Okay, ang ating pong paksa ngayon ay ito ay panibagong panimula. Yan. Talagang panibagong panimula na ito po ay mayroong liham, no? Liham mula sa langit, Brother Tan. Liham ng pag-ibig mula sa langit. Bago tayo magpatuloy, para mabigyan ko kayo ng konting mabuksan ang inyong ay Opo. gusto ko magbasa ng mga ilang talata, sabi, at mga paunang salita. Ganito po ang sinasabi. Sabi niya, maraming mga tao ngayon ang naniniwalang ang Biblia ay mahirap maunawaan. Aba, yung Iniisip nilang ang mga pastor, ministro at mga teologo lamang ang pinagkalooban ng Diyos
ng natatanging kapangyarihan upang maunawaan ito ng mabuti. Pero ito, pakinggan nyo mga kapatid, ngunit hindi ito totoo. Ayun. Hangarin ng Diyos na ang lahat ng tao, anuman ang kanilang katayuan sa buhay, Opo. ay makilala siya. Amen. Sapagkat ipinaliwanag niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa Kanya sa lahat ng mga kasulatan. Kasulatan. Ito'y nakatala sa Lucas 24:27. Luke chapter 24 verse 27. Amen. Ang Biblia ay ang ipinahayag at nakasulat na kasaysayan ng labis na pag-ibig ng Diyos sa Amen. mga tao, na anupat ibinigay niya ang kanyang tanging anak na si Jesus para mamatay sa krus upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya Oh. ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Ito'y nakatala sa Juan 3:16. Opo. Sabi niya, ang Biblia sa katunayan ay ang kanyang salaysay sa buong kasaysayan. Sabi po dito, nawa ang Espiritu Santo ay sumainyo habang pinag-aaralan ang banal na kasulatan, sapagkat kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Amen. Ito'y nakatala sa Juan 16:13. Talagang yung Biblia ay mahalaga para sa atin. Yes. Ngayon ang ating topic ay liham ng pag-ibig mula Sa sa langit. Ay, kailan ka ba nakatanggap ng liham, Brother Tan? Ng liham, Matagal na yun, Mga ilang dekada na. Hindi ako mahilig magbasa ng Bible, mga kapatid ng mga ano. Pero ako'y tinanggap ko ang ating Panginoon. Opo. Parang 1988. 1988. Hindi ako gaanong nagbabasa. Hindi ako gaano kasi ang pagiging Kristiyano, ang pagiging gradual po ang paglago niyan ng tuloy-tuloy. Pero ang aking mga magulang ay nagtuturo. So ang sabi po dito, magbasa, makinig. Opo, So amen. isang parte po yung pakikinig. Tumanim po yun sa aking utak dahil sa aking isipan dahil nag-worship, nagbabasa ng Bible at may paliwanag yung aking magulang, ay tumatanim po sa aking isip. Tama po yun. Kaya yan pala, sa loob pala ng tahanan ay nagsisimula ang pag-aaral. Yes. Yes po. Amen. Okay, kaya sa ating pong mga magulang dyan ay baka yung inyong mga Bible dyan ay may inaagaw na po. Alikabukan. Ay paminsan-minsan ay ating pumuksan. Kaya nga anong sabi dito sa awit 119:105? Anong sabi diyan, brother? Ito yung ibinigay ng Diyos na gabay sa kanyang bayan. Opo. Sabi niya, iluwan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Ito po yung matatagpuan sa awit 119 verse 105. Ayan. Ang salita ng Diyos ay, sabi ni David, para sa kanya, sabi niya, iluwan sa aking mga paa at liwanag sa aking mga landas. Hindi ka maliligaw kapag binabasa mo, pinapakinggan mo ang salita ng Diyos at isina sa puso mo. Tama po. Pag sinabing ilaw ay talaga mayroong liwanag yan, Brother Yes, Tan. makikita mo, hindi ka madarapa. Hindi ka madarapa. At hindi ka madadaya. Yes. Baka hindi ka rin mag-aakto dito na bulag-bulaga o nagbubulag-bulagan. Yes. At hindi lang 'yon, Brother Tan, ay pag sa ating mga dinadaanan ay mahalaga na mayroong liwanag, Brother Tan. Yes. Opo. Halimbawa, naglalakbay tayo sa gabi. At pagka ikaw ay nagmumotor o di kaya may sasakyan, ay kailangan mo ng liwanag. Ilawan. Ilaw. Kaya sa ganun ay maiwasan ang mga aksidente, Brother Tan, di ba? Kung mayroon tayong ilaw na mga dinadala o mga dala-dala sa ating buhay. Yan. Okay. So, maliwanag na ito ay kailangan natin upang hindi tayo maligaw sa ating landas. Napakahalaga yung ating landas, Brother Tan. Yung landas natin ay hindi natin ma-sure kung ito ay
may bako-bako dyan. Mayroong mga matutumbang kahoy, mayroong mga bato, mayroong mga malalalim na ano to? Nadaraanan. Kaya mahalaga na mayroon tayong gabay. Gabay sa ating sabi ko nga kanina, tayo ay mga manlalakbay sa sanlibutan ito. Opo. Para hindi ho tayo maligaw, ay dapat mayroon ho tayong gabay. Amen. Okay, pagka sa ibang layman's term, ito ay yung tinatawag nilang kumpas, brother. Kumpas. Mahalaga yung kumpas. At kung ano? Pagka walang kumpas, puro kapag lalo na't naglalakbay ka sa dagat, ay wala ka namang nakikita, puro tubig, wala ka nakikitang isla, ay baka ikaw ay maligaw. Pero kapag ikaw ay may kumpas, ay hindi ka maliligaw. Amen. Alam mo ang direksyon kung saan kayo pupunta. Tama po yun. Kaya sa ating pong mga masugid na mga tagapakinig at mga taga-subaybay, ay magkaroon nawa tayo ng ng magandang hindi naman yung Biblia sa loob ng tahanan. Yes, na mahalaga. Kasi itong natin ay liham daw ng pag-ibig, love letter ng ating Panginoon para sa atin pag ating binabasa. Okay. Kaya ang Biblia ay tinuturo ito mula sa marunong magbasa at umunawa at makinig, Brother Tan. Hindi lang tinuturo ng hindi lang ito tinuturo kapag ikaw ay matanda. No. Simula pa lang sa ikaw ay marunong makinig, magbasa at magsulat. At sabi po dito kanina doon sa John 16:13, sabi ay nawa ang banal na espiritu ang gumabay sa atin habang pinapag-aralan natin ang banal na kasulatan. Kasi kapag pinag-aralan po natin, binasa natin ang banal na kasulatan at walang gabay ng banal na espiritu, ay hindi ho natin kayang unawain. Minsan mayroon akong kapatid na sabi niya, kuya, hindi ako makatulog. Grabe, sabi niya, hindi raw siya makatulog. At sabi niya, matagal na akong mababaw ang aking tulog. Siguro ay maaring siya ay tinatawag ng ating Panginoon. Na maaring siya ay hindi na nakakalimutan niya yung ating Panginoon. Kaya minsan sabi niya, kuya, sasamba na ako. Oo. Maaring iyon ang pagkatawag sa iyo, kapatid. No. Kaya sa ating lahat ay maraming paraan na tayo ay pwedeng tawagin ang ating Panginoon. Yes. Kaya baka minsan ay hindi na natin naalala ang salita ng ating Panginoon, Brother Tan, no? Kaya mahalaga na bigyan natin ito ng pansin upang tayo ay magkaroon ng tamang landasin sa ating buhay. Okay? So, ang sabi dito sa Hebreo 1:1 ay, sino ang pinahatid ng Diyos sa kanyang mensahe? Maaring nagtatanong ang mga taga-Hebreo, ang mga Hebreo, nagtatanong sila kung sino ang nagsalita. Pero sabi po dito, sulat ni Pablo, sabi nung unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Amen. Di mga propeta pala, no? Kaya dito ay sa ating panahon ngayon, hindi lang ang magtuturo sa atin ay mga pastor, no? Kundi mga magulang din, Brother Tan. Yes, iba-iba. Ang banal na kasulatan ay isinulat ng iba't ibang author. Opo. Ang Biblia ay mayroong 66 book at napakaraming author ang sumulat nito. Opo, 40 plus. Mga babae at mga lalaki na lingkod ng Panginoon na isinulat ang banal na kasulatan. Tama po yun. At mahigit 1,500 years bago na-compile ito. Na-compile ang banal na kasulatan. Meron mo katagal. No? Para maihabilin ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Kaya sa ibang bansa, ang Biblia ay pinagbabawal. No? Ang Biblia ay sinusunog. Pero ang Biblia ay nananatiling buhay hanggang ngayon. Yes. Ang sabi nga sa Psalms, sabi nga ang damo ay ang bulaklak ay nalalanta, ang damo ay natutuyot. Pero ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Okay. So, yan, no? Ay sabi nila ay ang Biblia ay para lang sa mga Hudyo.
At mga Grego, o mga ano, ha? Sa mga unang tao, no? Papaano tayo, Brother Tan? Hindi nga po. Hindi totoo po yun. Hindi po yun. Pinapasinungalingan po yun ng ating Oo. Panginoon. Hindi. Hangarin ng Diyos na ang lahat ng tao, anuman ang katayuan sa buhay, ay makilala siya sapagkat ipinaliwanag niya sa kanila Opo. ang mga bagay tungkol sa Kanya sa lahat ng mga kasulatan. Amen. Yan ay Okay. nakatala po sa Biblia. So, dito ay hindi pinipili kung ikaw ay Pilipino, Amerikano, Koreano, Japanese, or Anuman ang Indian, yung no? citizenship, Mm. pare-parehas na dapat ay maging citizen tayo ng langit. Oo. Anuman ang katayuan natin sa Oo. ano na ito. Paano yan ay mayroong mga ilang kaibigan natin na bawal magbasa ng Biblia. Bawal magbasa ng Biblia. Oh. Dapat kaya ginagawa po natin ang mga ganitong mga pamamaraan Oo. nang sa ganun maipaabot po natin Oo. ang liham ng pag-ibig ng Oo. Diyos, Oo. anuman ang kalagayan, Oo. kung ang Panginoon gumagawa ng mga pamamaraan Tama para po yun. maabot ang kanyang mga anak. Tama po 'yon. At ang Diyos ay hindi lang nakabase tayo sa yung pagmamahal ng Diyos ay hindi lang nakabase sa nakasulat sa Biblia, kundi sa mga nature, Brother Tan. Yes. Makikita natin na yung pag-ibig ng Diyos na i-provide ang lahat ng ating mga pangangailangan sa sanlibutang ito. Kung babalikan po natin ang creation, bago po nilikha ang tao, inihanda na ng Panginoon ang lahat ng kanyang mga pangangailangan. Amen. Ang hangin, ang liwanag, ang lahat ng mga resources ay naihanda ng Panginoon bago inilikha ang tao. Ganon ang pag-ibig ng ating Panginoon. Hindi lang na-appreciate ng tao. Oo, tama po 'yun. Kaya dahil sa kabalahan ay wala nang panahon talaga. Hindi na nakikita. Hindi na nakikita nakikita. kung anong pag-ibig mayroon Oo. ang ating Panginoon sa Opo. bawat isa sa atin. Okay. So ang ating oras ay alas 10:36 na po at bago tayo makapakinig ng isang awiting makalangit ay basahin muna natin ang anong sinasabi dito sa 2 Timothy 3:16. Marami kasing nagtatanong, kini-question nila Mm. na ang Biblia ay isinulat ng mga ordinaryong tao kasi may sumulat na mangingisda. mangingisda. Oo. Mga ordinaryong tao. Pero ang sabi po doon sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, sabi niya ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Oo. Kinasihan Pag ng sinabihang banal na isip. kinasihan ay talagang ito ay salita ng ating Panginoon. Ito ay mula sa mga bibig ng ating Panginoon. Yan. Okay. So, sige. Tayo po ay makakarinig ng isang makalangit na awitin. Isang batay gumawa ng laruang bangka. Iyari ito sa kahoy, sa ilog ito pinulutang. Ngunit tali na lukot at ang bangka ay naanod. Nangako ang bata na lumuluha na kanyang hahanapin, na wala niyang bangka at hindi nga nagtagal nang makita niya ito sa tindahan. Nag-ipon siya ng pera na kanyang mabili, siya'y umuwing yakap niya ng masaya. 2 beses na ika'y akin, nung una'y ginawa kita, ngayon ay tinubos kita. 2 beses na ika'y akin,
napakaganda ng awiting iyon, Brother Tan. Ang sabi doon ay 2 beses kitang tinubos. Una ay ginawa na maging akin. Na maging akin, no? Ang ganda, no? Napakabuti ng ating Panginoon, Brother Tan, no? Na ang tao ay hindi niya talaga nakakalimutan. Yes. At ang tao ay malapit sa kanyang puso, Brother Tan. Una, nilikha niya ang tao, nilikha ng Diyos ang tao, Apo. pero nahulog sa pagkakasala, pero hindi tumigil ang Panginoon. Pangalawa. Ang pangalawa ay nabayubay sa krus ang ating Panginoon para matubos at mabigyan ng pagkakataon na makabalik sa Panginoon ang mga tao. Ganon kabuti ang ating Panginoon. Kaya kapag binasa natin ang liham ng pag-ibig Opo. ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, ang walang iba kundi ang banal na kasulatan, ay makikita natin ang walang hanggang pag-ibig ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. No, napakabuti ng ating Panginoon. Ganyan kahalaga ang tao sa puso ng ating Panginoon. Yes. Brother Dan. Kaya tayo ay sino kaya ang nasa puso din natin? Dapat ay magkaroon tayo sa ating mga puso ng pag-ibig sa ating Panginoon. Amen. Ang tao daw ay likas na makasarili dahil sa pagkahulog sa kasalanan ay naging likas ng tao ang pagiging makasarili. Pero nandyan ang Panginoon. Pag lumapit tayo sa Kanya, tuturuan niya tayo kung paano umibig ng wagas. Amen. Sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Tama po yun. Okay, batiin po natin ng magandang araw si Sir. Happy birthday. Ngayon po ay karawan ni Sir Romar Kadahing. Ng Barangay Kaminawit. Ito po yung pagbati buhat sa kanyang kaibigan si Sir Ricky. Talagang talagang Sir, enjoy nyo po ang inyong karawan ngayon at nawa po ay magkaroon pa tayo ng mahabang handaan. Yes, pupunta mamaya dyan si Sir Ricky. Magandang handaan at maraming araw. Yan. Yes, maraming birthdays na darating sa inyong buhay. Pagpalain kayo ng Panginoon, Sir, at maligayang paikinig. Okay. Stay young and faithful. Yes. Okay, sa ating po mga tagapakinig, siyempre binabati din natin dito sa Barangay Mabini, yung ating mga kaibigan dyan, si Brother Toto Montero and friends. No? Yes, At siyempre naayos na raw yung kanyang radyo si Ate Medi na Ate Medi dito sa temporary public market. Ay nakikinig siya ngayon. Sabi niya, batiin niyo ako. Binabati ka namin, Ate Medi. Maligayang pakinig po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At siyempre dito po sa ating mga kaibigan dyan sa San Roque Dos, no? Lahat ng purok. Kapurukan dyan. At siyempre sa ating mga kaibigan dyan sa Lumintao, no? Si Brother Lugnog, nakikinig daw dyan. Mga Prado family, no? Nakikinig dyan sa Lumintao at ang aking kapatid, no? Si Brother Dudong. Si Sir Michael na Santos at sa kanyang asawa ay siguro nakikinig ngayon. Nanonood kasi walang pasok. May pagkakataon na. Kaya sa ating pong mga masugid na mga tagapakinig at taga-subaybay, kayo po ay binabati namin ngayon ng magandang morning. At siyempre, happy birthday din sa mga taong may kaarawan at sa mga may anniversary. Yes, yung mga pasasalamat. Pasasalamat ay nawa po ay unahin natin ang ating Panginoon sapagkat ito ang mabuti para sa atin. Amen. Okay, sa ating pong pagpapatuloy, Brother Tan, ay mayroong binabanggit dito na sabi dito ay sa Romans 15 verse 4. Ano bang binabanggit diyan sa Romans 15 verse 4? Sabi po dito, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat noong una ay isinulat upang tayo ay matuto. Amen. Upang sa pamamagitan ng pagtitiyaga at pagpapasigla ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ganda naman. Maganda. Kasi ang banal na kasulatan pala ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. At binibigyan tayo ng karunungan. Amen. Matuto tayo para
At tinuturuan din tayong maging matyaga Matyaga. Oo. at nagpapasigla din sa atin. No. Kasi Amen. hindi tayo sisigla kapag wala tayong nakikitang pag-asa. Tama po yun. Tama po. Nabivisualize natin yung pag-asa, yung ipagkakaloob sa atin ng Panginoon at saka yung pag-ibig sa atin ng Tama po yun. Yung utak mo na dati ay parang masikip, yung makipot na utak, hindi mabuksan-buksan ng ibang kaisipan, ay ngayon dahil sa iyong pagkatuto sa salita ng ating Panginoon, ay lalawak ito. Yan. Pag lumawak yung ating pangunawa, lalawak din yung ating pagkakakilala. Yan. Kaya maigi na yung matututo tayo, Brother Tan. At napakabuti ng ating Panginoon. Dakila ang ating Panginoon. Amen. Ipinagkaloob niya ang banal na kasulatan upang tayo daw ay matuto. Magagamit natin. Sabi niya, Tama saliksikin ninyo ang kasulatan sapagkat magagamit nyo ito sa pagtuturo, Amen. sa pagsansala, ibig sabihin sa pagsaway. Kasi Magagamit natin sa lahat ng mga pamamaraan. na po. Yung puso mong hindi maibigin ay ngayon matuturoan kung paano umibig. Yan. Yes. Naturuan na yung tayo. sakim, yung puso mong sakim ay matuturoan kung paano mapagbigay, Brother Tan. Amen. Yung madamot, yung ikaw ay matulungin, no? Na sa halip ay ang iyong tinutulungan ay yung iyong sarili lamang, ay ngayon tuturuan ka ng Biblia kung paano tumulong. Yan. Yes. Pakabuti ng ating Panginoon sapagkat iniwan niya ang banal na kasulatan bilang liham ng kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin, at tayo naman ay matuto sa kanyang Amen. pag-ibig sa bawat isa sa At atin. higit dito, Brother Tan, mayroong pag-asa. Yes. Ibig sabihin, tayong mga tao, walang pag-asa pala. Yes. Kaya makinig po kayo dito sa radyo natin, sa Tinig ng Pag-asa, para magkaroon tayo ng pag-asa. Oo, kasi mahirap ang tao kapag walang pag-asa. Ha? Okay po, wala. Pagka walang pag-asa ay talagang ibig sabihin zero. Zero na yan. Opo. Yan. Kaya maigi naman na tayo ay matuturuan kung paano magkaroon ng pag-asa. Yes. Oo. Kasi ang buhay natin sa lupang ito ay minsan ay nakakalimutan na tayo palang mga tao ay mayroon pang mga pag-asa sa iba. Yes. Kapag yung tao ay parang wala ng pag-asa, sasabihin, ano na ito? Halimbawa, tinaningan ng buhay. Ang lungkot, mga kapatid, parang wala nang kapag-asa. Pero kapag mayroon siyang nakausap, na mabigyan siya ng pag-asa, Amen. magkakaroon siya ng kasiglahan. Tama po yun. Kaya, ang banal na kasulatan ay nagbibigay sa atin ng pag-asa, at higit sa lahat, pagkatapos ng pag-asa, mayroon tayong kasiglahan dahil nakita Amen. natin ang pag-asa Kaya, sa ating Panginoon. sa Biblia, maraming mga tao ang matindi ang sakit. Hirap, Brother Tan. Hirap. Pero dahil nung dumating si Jesus sa kanilang buhay, nagkaroon sila ng panibagong sigla at pag-asa. Amen. Kaya sa ating pong mga tagapakinig ay mayroon pa bang natitirang pag-asa tayo? O baka naman ay wala ng pag-asa. Kaya nariyan, pagka ang tao ay nawala ng pag-asa, nariyan, Brother Tan, ay magpapakamatay, yung sila ay magkakaroon ng depression, anxiety, and stress, Brother Tan. At ito ay prominent ngayon sa ating... Totoo yun, totoo yun. Napakadaming ang mga kabataan sa kanilang pag-aaral, stress sila, nadidepress sila, may anxiety sila sa dami ng mga performance tasks. Ay talagang totoo. Pero kailangan natin ng mayroong Diyos sa ating buhay para mawala itong mga lahat na ito. Kaya dito, Brother Tan, ay talagang maigi na tayo po ay magbasa. Yan. Mag-aral. Para matuto tayo. Yan. Amen. At hindi lang yun. Mayroon tayong pag-asa sa pagbabalik ng ating Panginoon. Amen. Kasi yung itinuturo sa atin na upang magkaroon tayo ng pag-asa ay yung Biblia magsasabi na si Jesus ay muling darating. Amen. Maghanda kayo.
malapit na akong dumating. Tibayan ninyo ang inyong loob. Darating ang mga pagsubok sa inyong buhay na hindi nyo makakayanan. Kaya kung dahil sa salita ng ating Panginoon, makakayanan mo ito. Yes, amen. No. Okay. So, ngayon po ay anong sabi pa rito? Totoo pala yung sinasabi mo kanina, no? Sa 2 Timothy 3:16 and 17, pakibasa mo nga, Brother Tan. Yes. Ito yung makakatulong, matutulungan tayo sa pagbabasa natin ng Biblia sa araw-araw ng ating buhay. Sabi Opo. po dito, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa Yun. pagtuturo, sa Amen. pagsaway, sa pagtuwid, at sa pagsasanay sa katwiran. Ibig sabihin, pagsasanay sa pagiging righteous, Correct. pagiging matuwid, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap Amen. na nasasangkapang lubos ng lahat ng mga gawang mabuti. Amen. O, ibig sabihin, ang Biblia hindi nagtuturo ng masama. Tinuturuan tayo para maging mabuti sa harapan ng ating Panginoon, Oo. para maging matuwid, Oo. maging righteous tayo sa harapan ng ating Panginoon. Oo. Napakabuti, no, ng banal na kasulatan. So, wag ho nating manghinawa Oo. sa pagbabasa ng Biblia, sa pakikinig Oo. sa salita ng Diyos, sapagkat magagamit po natin ito sa araw-araw ng ating buhay. Sabi po sa Hebrews chapter 4 verse 12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, Amen. mabisa, at higit na matalas kaysa alin mang tabak na may 2 talim, at tumatagos hanggang pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Galing. Ganda, Brother Tan. Yung ako ay naroon sa bukid, no? Sabi ko, yung walang cellphone, low bat, yung ikaw ay mag-isa, no? Napagtanto ko na talagang maigi rin pala na wala kang cellphone. Ang bubuklatin mo ay yung banal na kasulatan. Nasubukan ko, no? Mahirap palang turuan yung iyong isipan na sa umaga pa lang ay bubuklatin mo, scroll mo kaagad yung cellphone mo. Pero dito kanina, no, ay natuto ako na buklatin ang Biblia. Nasubukan ko. Din naman, ang cellphone ay mabuti. Maganda ang mayroong cellphone kasi lagyan mo lang ng yun, ng may e-Bible ka na bit. Saan ka man pumunta kasi medyo mabigat kapag dala-dala mo ang Biblia mo saan-saan, samantalang ang cellphone maliit lang. Basta't gagamitin po natin para sa ating Panginoon, ay nandyan ang Biblia. Amen. Kahit sa loob ng ating cellphone ay nandyan na. Okay. So, ang ating pong oras ay talagang nagpupumilit na tayo ay huminto na. Okay. So, sa amin pong mga magiliw ng tagapakinig ay mayroon pong pag-asa sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At subukan po natin na buksan ito at pag-aralan upang magkaroon tayo ng pag-asa sa pagbabalik ng ating Panginoon. Nais ng Diyos na tayo makasama sa Kanyang pagbabalik. At nais ng Diyos na tayo Kanyang makasama sa langit. Amen. Kaya ang tamang paraan para tayo ay lalong magkaroon ng pag-asa sa pagbabalik ng ating Panginoon ay ang pagbabasa at pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Pagpalain tayo ng ating Panginoon sa umagang ito. Okay, tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, mahabagin at makapangyarihan po kayo sa lahat. Sa mga oras na ito, mahal na Diyos, nagagalak ang aming mga puso, na minsan pa ay aming mapag-aralan ang inyong banal na kasulatan. Totoong napakabuti nyo sa bawat isa sa amin. Bagaman kayo ay umakyat sa langit, iniwan ninyo ang banal na Espiritu. Nag-iwan kayo ng liham ng pag-ibig sa bawat isa sa amin. Ang aming dalangin, Panginoon, turuan ang aming mga puso, ang aming mga isipan. Lalagi naming alalahanin ang inyong liham sa bawat isa sa amin. Matutunan namin na basahin, unawain, at sa tulong ng banal na Espiritu ay maisapuso namin ang mga nakasulat sa banal na kasulatan na inyong iniwan, ang inyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Tulungan kami, Panginoon, lagi naming
pagbulay-bulayan ang inyong mga banal na salita. At magkaroon kami ng kaligayahan na lagi naming titingnan ang mga nakasulat doon at magkaroon kami ng pag-asa, kasiglahan at magpatuloy sa paglalakbay bilang mga Kristiyano sa sanlibutan ito. Pagpalaing kami samantalang kami ay maghiwa-hiwalay muli, inyong itulot na sa sunod na Miyerkules kami ay makabalik upang mag-aral muli ng inyong banal na salita at magkaroon kami ng pag-asa sa aming buhay at katiyagaan habang nag-aantay sa inyong ikalawang pagbabalik. Maraming salamat na inyo kaming sasamahan, tutugunin ang aming mga dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sige po, salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Siya'y darating, Jesus muling darating. For views and comments with regards to the preceding program, please write to the Program Director, Radyo Natin Center, FJE Building, 105 Esteban Street, Legazpi Village, Makati City. The country's